sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana aking karunungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Mga kasalanan ko'y kinikilala, di nalilimutan, laging naaalala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan kang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan, at ang mga masama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas, sa iyo ay lilingapin kita at tutugtugin ang paghingi mo ng saklulo. Bantayan kita at iingatan, sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain, na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibini sa timog. Kalangitan, umawit ka, lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem,
Pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Kaya hindi niya mahalin ang sanggol na iniluwal. Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y mahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano'y ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawain, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ba't sadyang may kapang sarili, dapat hainan ang pagsisilbi at mamangha, di gaya'y dadalisay, pagsakakabuhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap. At tandaan, ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya, sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kaniyang ama at sa gayon ipinapantay ang sarili sa Diyos. At sinabi sa kanila ni Jesus, dapat niyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ang siya ring ginagawa ng anak sapagkat minamahal ng ama ang anak at pinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagkaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi inilipat na sa buhay na walang hanggan. Tandaan niyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay.
Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang Anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quezon Parish, kung saan ayos lang umiyak, kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Na-tempt na po ba kayong mag-give up o mawala ng pag-asa? Naisip niyo na po ba na wala ng solusyon ang kinakaharap ninyong problema? Natanggap niyo na po ba na hindi niyo na maaabot talaga ang inyong mga plano o pangarap para sa inyong pamilya? Sana naman hindi pa. Kung sakali, may mensahe po sa atin ang ating mga pagbasa. Sa ating mabuting balita ay pinahayag agad ng Panginoon sa simula pa lang ang katotohanan na siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Ano pa nga ba ang gagawin ng Diyos, kundi puro kabutihan lamang? At sino pa nga ba ang makikinabang sa mga mabubuting ginagawa ng Diyos? Hindi siya, sapagkat kumpleto at ganap na siya, kundi tayo lamang. Tayo lamang na Kanyang patuloy ring minamahal. And that should give us hope that God does not stop loving us. And so God does not also stop doing good things for us. And Jesus gave us a glimpse of this reality, of this truth, nang siya'y magkatawang tao. Di ba napakasipag niya? Napakasipag niyang mangaral, magpagaling, magpatawad ng mga makasalanan, gumawa ng mga himala at milagro, in seeking the lost, the last, and the least, and in building His kingdom here on earth. So much so na sa loob lamang ng 3 taong ministeryo publiko, napakarami na niyang nagawa. Nasabi nga po ni San Juan sa John 21:25, kulang ang buong mundo para i-contain ang lahat ng mga libro kung naisulat ang lahat ng mga ginawa ni Kristo. Kasi nga po, napakasipag kahit nga araw ng pamamahinga, gumagawa pa rin para sa iba. Kahit na itong isa sa mga akusasyon kung bakit pinatay siya, di ba? At kahit na naisip na rin patungkol sa kanya, mismo ng mga kamag-anak niya na nasisiraan siya ng ulo ng bait. Dahil nga, walang patid sa paggawa ng mabuti para sa iba. To the point na sa akala nila'y napapabayaan na niya ang sarili niya. But then, as I said, yung ginawa ni Kristo was just a glimpse of the reality na ang Diyos at ang anak ay patuloy sa paggawa. Kasi, come to think of it, naging tao pa rin naman si Jesus. Limitado pa rin siya ng space at ng time. At napapagod din naman yan. Namahinga din naman yan. Natulog din naman yan. Kaya ko sinabi, na ang ginawa ni Jesus, bagamat napakarami na again, ayon kay St. John, a glimpse lang ng kabuuan, ng katotohanan, ng realidad ng Diyos ay patuloy talaga sa paggawa. Maliwanag ang sinasabi sa atin sa Bible, Psalm 121 verse 3, na ang Diyos ay hindi natutulog. Lagi siyang gising. Binabantayan tayo upang hindi tayo mabuwal o mapahamak. Kaya't kung marami nang ginawa noon si Jesus nang siya'y magkatawang tao, hamak na mas maraming ginagawa at patuloy na ginagawa ngayon ang Diyos na mga kabutihan, again, para sa kabutihan nating mga tao. Again, that should give us hope. Hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. Mawalan tayo ng pag-asa kung wala nang talaga. Kung wala na talagang mangyayaring maganda at yun ay nakadepende hindi sa atin, kundi sa Diyos na may kakayanang makapangyari ng maraming mabubuti pa sa buhay natin despite anuman ang pinagdaraanan natin. O di ba?
Ang dami ng mga may sakit na tinaningan ng doktor. Ang humaba pa rin ng buhay. Ang dami ng mga taong lugmok sa problema, sa kahirapan, ang nakabangon pa rin naman. At ang dami ng mga napakamakasalanan ang nakapagbago pa rin naman. Hindi sa kanilang sariling kakayanan, kundi dahil ang Diyos ay nandyan para sila itulungan. Sige, saga ng ating sariling kakayanan, walang tayo ng pag-asa. Pero hindi sa Diyos, sa pag-asa na hatid ng Diyos. Sana po nakita nyo yung video ng paglindol sa Myanmar, particularly yung eksena sa ospital kung saan may mga nurses na talagang nagsakripisyo para sa mga batang sanggol na kanilang inaalagaan. Nakasakasagsagan ng matinding lindol, hindi sila umalis. Hindi nila iniwan yung mga sanggol, hinahawakan nila yung mga bata, kung saan naroon ang mga bata, kahit nasa peligro na ang buhay nila. So dito mo makikita na kahit buhay nila, isusugal talaga nila para lamang sa mga bata na kung tutuusin, ay kaano-ano ba naman nila. Well, sinabi ko lang po yan dahil gusto kong i-emphasize yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating unang pagbasa na hindi naman talaga matatawaran ang pagmamahal ng isang ina, lalo na para sa sariling sanggol niya. Kaya nga meron tayong mga kasabihan o expression na ang magulang, lalo na ang ina, ang araw ay gagawing gabi at ang gabi ay gagawing araw para lamang sa kapakanan ng kanyang anak na gusto niyang tulungan o i-secure ang magandang kinabukasan. O isusubo na lamang eka ng ina, ibibigay pa sa anak niya. O matitiis eka ng anak, ang ina, pero ang ina, hindi matitiis ang anak niya. Kasi nga, ibang magmahal ang isang ina. So with our mothers, with our loving mothers, lalong-lalo na nung tayo bata pa, di ba? Hindi tayo natatakot. Lumalakas ang ating loob kapag nandiyan ang ating mga ina. Dahil alam natin, ang lahat ay gagawin nila para sa kabutihan natin talaga. No wonder ay ini-encourage tayo ng Panginoon na magtiwala sa Kanya tulad ng pagtitiwala ng isang bata. At sa ating unang pagbasa nga, bilang kasudlong ng sense nito, ay sinasabi sa atin ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay higit pa sa pagmamahal ng ating mga mapagmahal na nanay sa atin. Na kung pagsasamahin natin yung sense ng dalawa ngayon, na sumampalataya daw tayo na parang bata, sa Diyos na nagmamahal sa atin, nang higit pa sa pagmamahal ng mga nanay natin sa atin, ay upang hindi tayo mawala ng pag-asa. Gaano man katinding mga problema ang ating harapin, sapagkat alam natin na meron tayong makapangyarihang Diyos na higit pa sa magagawa ng mga nanay natin, ay gagawin nga po ang lahat para sa ikabubuti natin. And that basically includes giving us the graces we need to sustain us when we face our problems. O hindi ba't ganun ang isang ina? When we say na yung nanay natin gagawin ng lahat, hindi naman natin sinasabi na kaya niya ang lahat. Pero gagawin niya ang lahat ng kanyang makakayanan. Halimbawa, hindi man niya maangkin mula sa atin ang ating karamdaman, ay aalagaan naman niya tayo ng buong sikap upang tayo ay gumaling lang. Hindi man niya sa atin maibigay ang malaking pera na ating kailangan, ay sigurado namang magbibigay siya kahit na kahuli-hulihang sentimo sa kanyang bulsa. At mawalan man siya ng lakas para physically, materially tayo itulungan, ay sigurado namang ang gabi ay gagawin pa rin niyang araw at ang araw ay gagawin pa rin niyang gabi upang tayo ay tulungan sa pamamagitan ng kanyang walang humpay na pagdarasan. Naku, ay mas lalo pong ganon ang Diyos para sa atin. Ang Diyos nakakayanin para sa atin ang lahat. Ang Diyos na hindi man isolve agad ang ating mga problemang pinagdaraanan dahil meron siyang mga kadahilanan, ay siguradong magbibigay naman sa atin ng grasya upang ito ay ating makayanan. Kaya the mere fact, kapatid, na hindi tayo sumusuko sa problema, matino pa rin tayo at nakakaraos pa rin tayo kahit paano, grasyang maliwanag yun. Grasyang maliwanag yun ng Diyos na nagsusustain sa atin sa mga problema ngayon. Kaya nga maraming nakalalampas sa problema ang nagsasabi later on ng hindi ko nga alam kung paano ko nalampasan sapagkat nalampasan naman talaga ang problema hindi sa kanilang sariling kakayanan
kundi dahil may tulong na talaga ang Diyos simula pa lang. Kaya sana mga kapatid ay huwag tayong mawawala ng pag-asa. Ano man ang ating maranasang problema, sapagkat hindi natutulog ang Diyos, ni hindi siya namamahinga. Patuloy siya sa paggawa ng maraming mga mabuti para sa ating kabutihan na maaaring for a moment or for quite some time ay hindi sakto sa ating inaasahan. Pero makasisigurado po tayo na mayroon siyang ginagawang ibang paraan para sa ating kabutihan. And yes, kahit sa mga pagkakataon na parang hindi natin siya ramdam, tandaan po natin, God does not stop loving us. Sapagkat in the first place, hindi naman nagsimula kung sa anong petsa, kung sa anong punto o kasaysayan ng pagmamahal niya sa atin. Patunay yan na sinasabi sa Bible that He loved us with an everlasting love. So yung pagmamahal ng Diyos sa atin, walang simula. Kaya wala din itong wakas. He does not stop loving us. He does not stop doing good things for us. And so, we should not also give up. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Bigyan natin ng ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po kaming huwag mawala ng pag-asa, ang paniwalaan ng katotohanan na patuloy ka sa paggawa para sa aming kabutihan na hindi man sakto sa aming inaasahan sa ngayon ay maunawaan din namin na para pa rin sa aming kabutihan, maunawaan din namin pagdating ng panahon. Tulungan mo po kaming mapanalingan ang katotohanan din na ugat ng katotohanan patuloy ka ng paggawa sa aming kabutihan dahil patuloy mo kaming minamahal at hindi magwawakas ang pagmamahal na ito. Kaya hindi rin hihinto ang paggawa mo ng mabuti para sa kapakanan namin sa mundong ito. Tulungan po kami panghawakan ito. Mayroong magandang mangyayari. Kung itong katotohanan ito ipanghawakan, na mahal ka ng Diyos at hindi maglalaho ang pagmamahal na yun. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. In His way, in His time, He will make all things beautiful. May mangyayari pa rin maganda kasi gagawin niyang maganda pa rin. Kahit na ang pinagsimula na hindi maganda sa ating mga mata, makikita natin kung paano niya itutuwid ang mga liku-likong linya. Basta magtiwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpatawad ng mga kasalanan at sa ipagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyoy, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihastang pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pag-isikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na pumanaw na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin,
sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ipinibigay ko. Tuhayin mo pong aming pananampalataya, wag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Peace be with you. Kordero ng Diyos na Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong idinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais namin ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Piling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa lagi niyo pong pagtulong. Nagiging dahilan para makatulong tayo sa iba at maayos natin, ma-maintain din ang ating simbahan. Marami pong salamat sa inyo. Ang Diyos na po ang bahala na kumantis sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your